Audrey, sabay kaming tatlo na natigilan sa nakakabulabog na pag-alingaw na sigaw na iyon sa loob ng sala. Sunod-sunod na mga nagtatakbuhang gwardya ang mabibilis na nagsisipagkilos para pigilan ng isang matandang babae. Nang makita at mapagtanto ko kung sino yun at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat. Malayo ang itsura niya ngayon kumpara sa itsura niya nung huli ko siyang nakita 3 taon nang nakakaraan. Mama, ang aking puso ay biglang kumabog sa kaba. Isang kahalong pangamba ay siya ring bumalot sa sistema ko. Napako ng paningin ko sa kanya. What the heck is she still doing here? Ganoon na lang din ang pagbabago ng tono ng boses ni Zack. Ang kausap ay mga tauhan niya. Sinabi ko nang wag niyo siyang hayaang makapasok, hindi ba? Boss, pasensya na po talaga. Pero, naisa niya kami. Halatang panginginig nila sa takot. Sunod-sunod na napalunok at wala sa sarili kong pinasa si Lizelle kay Zack bago tuluyang bumaba ng hagdanan. Zack mentioned to me once that my mother is desperate to have contact with me. He also expressed his disapproval of meeting my mother again. At naiintindihan ko naman ang rason niya. Maraming bagay ang hindi magandang ginawa sa akin ni Mama simula pagkabata. Wala nga akong alaala na pinoprotektahan niya ako kahit isang beses laban sa lahat ng mga umapi sa akin. She wasn't always there. She was never there. Ang inuuna at inaalala niya lang ay ang sarili niyang reputasyon sa publiko. But she looked very miserable now. Ang kasuotan niya ay maruming duster na halatang napaglumaan na. Wala makikita ni isang alahas sa katawan niya. At gano'n na lang din na nasira ang nooy maayos siyang buhok. 3 taon lang kaming hindi nagkita, pero ang tinanda niya ay parang mas higit pa ron. Audrey. Nang magtama ang mga mata namin ay naluluha-luha na siya sa desperasyon at pangungulila. Sa kung anong dahilan ay bumigat ang pakiramdam ko sa itsura niyang yun. Dati-rati palagi siyang spoiled sa akin. Sobra-sobra pa sa kalahati ng sweldo ko sa pag-aartista ang napupunta sa kanya, na halos wala na ako nabibili para sa sarili ko. Audrey, pakiusap naman o. Kailangan kitang makausap. Pakiusap niya. Ang kanyang tinig ay naglalambing na puno ng emosyon. Alam ko nasaktan kita, pero nagbago na ako. Gusto ko lamang ng pagkakataon na itama ang mga bagay. Miss na kita. Pakiusap. Hayaan mo naman ako makapiling ka ulit to. Hayaan mo ulit akong magpakaina sa'yo. Sige na. Naramdaman ko ang isang halo ng galit at takot na sumisibol sa loob ko. She exploited me at a very young age. She used my face and money to build her reputation in the upper class. She used that money for her own gain and used it for gambling. She was never a mother to me, kung iisipin. Kaya kung hindi niya nagawa noon, bakit naman niya may iisipang gawin naman ngayon? Unless she needs money. Sa isiping yon ay nagsalubong ang kilay ko saka siya hinarap ng seryoso at may paninindigan. Ma, matagal ko nang pinutol ang koneksyon ko sa'yo. Wala na akong ibang inaasahan sa'yo, kundi ang hayaan akong gawin ng mga bagay na gusto ko kasamang bago kong pamilya. I am a mother now, and motherhood made me realize that you were never a good mother to me. Kaya hindi ko na kailangan ng tulad mo. Pumatak ang mga luha sa mga mata bago lumuhod sa aking harapan na ikinabigla ko pa. Audrey, oo, mali ang paraan ng pagpapalaki ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting ina at winaldas ko lahat ng pera na pinaghirapan mo. Wala akong kwentang ina sa'yo. Inaamin ko lahat yon. Umiiyak na aniya habang tingalang-tingala ako. Pero, Ma, ano bang gusto mong mangyari? Bakit hindi mo nalang sabihin na kailangan mo ng pera? Kasi sinasabi ko na sa'yo na wala ka nang makukuha sa akin. Kung sino man yung mga pinagkakautangan mo at kung gaano man yan kalaki, wala ka pa rin makukuha sa akin kaya tigil-tigilan mo ng pagluhod dyan. Hindi mo naiintindihan. Mali ka nang iniisip. Pakinggan mo muna ako, please. Paluhod siyang lumapit sa akin para kapitan ng mga kamay ko. Puno ng pakiusap na ikinatikom ko ng bibig. Wala nang natira sa akin. Dahil gaya ng asawa mo.
Sinubukan kong halugugin ang mga lugar mahanap ka lang. Siya nagtulak sa akin hanapin ka at mag-alala naman sa kapakanan mo. Nagsisisi ako na pinabayaan kita. Hindi ko na rin matanggap ang biglaan mong pagkawala nun dahil oo. Nagalit ako nang malamang sumama ka sa ibang lalaki. Kaya nung una ayaw ko, wala akong ginawa. Pero palagi ka pa rin pumapasok sa isipan ko. Palagi akong minumulto ng konsensya ko. Pinagbili ko lahat ng pag-aari ko para sa yuri ng mundo. Makita lang kitang buhay. Kaya hindi mo alam kung gaano ako naglupas sa isa't uwa nung mapanood kita ulit sa TV. Lahat ng mga panalangin ko nagkatotoo. Miss na kita, Audrey. Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Sa lahat ng pagkakasala ko bilang mama mo. Nabalot ng katahimikan ang buong paligid at ang tanging niya lang paghagulhol ang maririnig sa lugar. Hindi pa ako nangako sa'yo nun, Audrey. Pero ngayon, nangangako ako sa'yo. Sisikapin ko magbago para sa maganda nating relasyon ulit. Hindi ko inaasahan na agad mo akong mapapatawad. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan na mga sinasabi ko sa iyo ngayon. At ang aking isipan ay napuno ng magkakasalungat na damdamin. Maaari ko ba talagang pagkatiwalaan ng mga salita niya? Totoo bang posible pang magkaayos kami at magkaroon ng magandang relasyon? Malaki na ako. Alam ko sa sarili kong hindi ko na siya kailangan pa. Hindi na ako ngayon humihiling na sana ay mahalin naman niya ako bilang anak niya at itrato ng tama. Pero gaya ng mga kasabihan mo, kahit pagbalik-balik na rin man ang mundo ay inako pa rin siya ang nagluwal sa akin. Kung titingnan sa mabuting anggulo, kung hindi niya ako tinulak na mag-artista noon, ay hindi iibig sa akin si Zach. Wala siyang pagkukunan ng mga pantasya at dahilan para magpatuloy sa buhay. Napangiwi ang labi ko at sa kanapalingon sa akin likuran kung saan tahimik na nanonood sa amin si Zach karga si Dozel. Nagtanong ang mga mata ko sa kanya. Hinihintay ang magiging desisyon niya. Subalit nagbigay lamang siya sa akin ng tingin na ako na ang bahala at magpasya sa bagay na ito. Pabuntong hininga kong muling hinarap si Mama. Saan ka na ba nakatira ngayon? Ipapahatid na kita sa driver. Napaintag si Mama. Bumagsak ang mga balikat niya na napayuko. Ang totoo niyan. Ang bahay na pinuntar mo para sa akin ay matagal ko nang binenta para may pera ako sa paglalakbay. Na makita ka. Patawarin mo ako, anak. Sa ngayon, nakikituloy lang ako sa paupahan. Pero dahil hindi nakakabayad, pinalayas na rin ako. So, kailangan mo ng pera. Kinunutan ko siya ng noo. Nanginig ang mga labi niya na muling sinalubong ang paningin ko. Huwag mo sanang isipin ang pinunta ko rito ay dahil lang sa pera. Dahil ikaw ang rason kung bakit ako nandito ngayon. Mabigat na buntong hininga ang mabilis kong pinakawalan. Kumain ka na ba? Nagpupunas ng mga luha siyang umiling-iling. Fine. Napakuyom ang palad mo. Hahayaan kitang manatili rito ngayong araw habang ipapahanap kita ng bago mong matitirhan. Magbibigay na rin ako ng sapat na pera sa pang-araw-araw mo. Dadalaw ako sa'yo kung talagang nangungulila ka lang sa akin na anak mo. Pero sa oras na makita kong wala ka pa rin pinagbago, hindi na ulit ako makikipagkita sa'yo. Matigas kong pagpapasya. Nagliwanag ang mukha niya. May impit na tili siyang napatayo at walang ano-ano'y yumakap sa akin na mahigpit. Pangako, hindi kita bibiguin, anak. Hindi na ako magiging katulad noon. Hindi kita bibigyan ng rason para magalit at kamuhian ako ng tulong yan. Napapikit ako. Sana huwag mong biguin ang tiwanang ibibigay ko sa'yo. Pangako yan, anak. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Siya na ba ang apo ko? Pagtukoy niya kay Dozel nang batid kong nakita niya ito sa bisig ni Zach. Ang gwapo-gwapo niya, anak. Proud ako sa'yo. Proud ako na isa ka ng ganap na ina, Audrey. Namasanang bahagya ang mga mata ko. This is the first time that she told me she's proud of me for being a mother. Kahit na papano ay lumambot ang puso ko sa sinabi niya, pagkat matagal ko rin yung hiniling na marinig na lumabas sa bibig niya. Salamat, Ma. Zach, tama lang ba naging desisyon ko?
Nangangamba ko pantanaw sa aking asawa nang mapag-isa na kami sa kwarto matapos patulugin si Dazel. Pinilupot niya ang kanyang mga braso sa aking bewang paharap sa katawan niya. Yes? Sinandal ko naman ang aking ulo sa kanyang matigas na dibdib. Hindi, kasi kahit marami siyang pagkukulang at kasalanan sa akin bilang mama ko, ina ko pa rin siya. Iniisip ko, paano kaya kung may pagkakamali rin akong magawa kay Dazel paglaki niya? Tapos, hindi niya ako patawarin. Hindi ba? Masakit yun? Nabahala ako. At saka kahit na may trust issues ako, nakikita ko naman ang sinseridad niya kanina. Nakita mo rin naman na sinubukan niya akong paglingkuran kanina, di ba? At ipinakilala niya pa ang sarili niya kay Dazel. Yes. Pero kahit ang ganon, syempre, hindi ko muna talaga kaya pang ibigay ang buo kong tiwala sa kanya. After all, she has an addiction to gambling. Sa tingin ko, wala na talaga siyang pag-asa kung tangkain niyang manghingi sa akin ng malaking halaga ng pera. Yes, tiningala ko siya. Wala ka na bang ibang masabi kundi yes? He chuckled, but his eyes were serious. Because I have judgment against your mother. Ayoko namang kontrolin ang desisyon mo sa gusto mong maging relasyon yung mag-ina. Eddie, ano nga sa tingin mo? Siyempre, asawa kita kaya dapat ko lang din respetuhin ang opinion mo kahit na ayaw mo kay mama. Bahagyang nagsasayaw ang mga katawan namin habang nakatayo na magkayakap. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan honestly. Though, reasonable naman ang paliwanag niya sa'yo kanina. Still, I just can't bring myself to trust anyone who has hurt you before at this moment. Ganon? So, iniisip mo naman palang kapakanan ko? Yes, of course. As your husband and Dazel's father, I have the responsibility to protect you both at all costs. He said, kissing my forehead. Anyway, I'm glad that you decided to let her stay for only one night. I think you made a good decision. Nang matigil na rin siya sa pagwawala sa labas ng mansion para lang makita ka. Napangiti ako ng malaki. Salamat, mahal ko. Yes, mahal ko. Paggaya niya sa endearment ko sa kanya na mas ikinangiti ko pa. I love you and Lizelle so much. Kayo ang buhay ko. Kaya napakahalaga niyo sa akin. Ganon din ako. Mahal na mahal ko kayong mag-ama. Subalit sa kung anong dahilan, may bumabagabag pa rin sa aking puso na hindi ko maipaliwanag. Dahil ba sa na-develop kong trust issues, kaya hindi ako panatan ngayon na nandito si Mama? Marina lamang akong napapikit. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, nagpasya pa rin ako magtiwala kay Mama. Umaasa na sana nagbago na siya. Ma, please don't make me regret trusting you. Sa kalagitnaan ng pagtulog namin ni Zach ay bigla na lamang akong nagising at nakaramdam ng pagkaihi na agad kong ginawa. Bago muling bumalik sa kama, saka pinilit ang sarili na makatulog ulit. Ngunit habang nagdaan ng mga oras, may lumalalim ang aking pagkakabahala. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali. Ang kabog sa dibdib ko ay hindi pa rin humuhupa. Kahit nakatabi ko si Zach at pinagsisiksikan ang sarili kong katawan sa bisig niya ngayon, ay hindi ko maramdaman ng pagkakakomportable at kaligtasan. Pabuntong hininga akong naupo sa kama. Gusto siyang gisingin sa kung anong dahilan. Pero dahil mukha na siyang payapa at mahimbing na natutulog, ay hindi ko na siya inistorbo pa. Nagpasya na lang akong lumabas sa aming kwarto para puntahan ang kwarto ni Dazel. Maingat at dahan-dahan ko pang binuksan ang pintuan para hindi siya maistorbo. Subalit ganoon na lang akong matigilan sa kinatatayuan. Kaagad nagsipagtaasan ang aking mga balahibo sa katawan sa pagbalot ng gulat at takot sa buo kong sistema. Mama, anong... Napasingap ako ng hangin at akma ng mapapasigaw ng bigla niyang itutok ang patalim sa liig ng walang malay ni si Dazel. Subukan mo sumigaw, Audrey. Hindi ako mag-aalinlangan na ibauntong kutsilyo sa leg ng anak mo. Naiwang nakaawang ang aking bibig. Napugto ang aking hininga at matagal ko yung naipon sa aking dibdib. Mabilis sa pinagnginginigan ng katawan ko at ganun lang ang pagdagundong sa aking puso. Buhat-buhat niya nga iyon si Dazel, habang ang isa niyang kamay ay may hawak na kutsilyo at nakatutok sa leeg ng anak ko. Mama, ibaba niyo yan! Puno ng pagmamakaawa kung sinalubong ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa ginagawa niya ngayon. Kung hindi mo sana ako nahuli, hindi ko gagawin to.
Nakita ko ang pagtulo ng dugo sa leeg ni Dosel. Mama! Halos malaglag ang puso ko sa nasaksihan. Mabilis na nakabante para lapitan sila subalit napatigil ng akma niya akong saksakin ng kutsilyo. Tinangka kong takbuhin ang pagitan namin upang agawin sa kanya si Dosel subalit muli niya rong tinutok ang kutsilyo sa leeg nito. Sige, subukan mo. Papatayin ko to. Pinanlakihan niya ako ng mga mata, puno ng agresibo akong tinitigan sa mga mata. Pumilis ng husto ang paghinga ko sa kakaibang takot na nararamdaman. Huwag ka sabing sumigaw. Anas niya sa mababang boses. Nanlilisik ang mga mata niya. Napakatalim kung tumitig sa akin. Ang kaninang senseridad na nakita ko sa kanya ay napalitan ngayon ng pagiging agresibo at wala sa tamang pag-iisip. Huwag kang magtangka na sumigaw at humingi ng tulong kung ayaw mo saksakin ko na tuluyan na batang to. Wala akong pakialam kung pareho kaming mamatay ngayon. Halos lumuwa ang mga mata ko sa panlalaki kasabay ng pamamasa ng mga yon. Natakpan ko ng dalawang kamay ang aking bibig. Pinipigilan ng sarili na isigaw ang pangalan ni Zack sa kabilang kwarto at malakas na mapahigpit. Naunahan ako ng panghihina sa kalooban nang makita ang dugong tumutulo sa leeg ni Dosel. Nanginig ang buo kong katawan nang muli niya pang diinan ang pagkakatutok sa talim ng kutsilyo doon. Subalit ang natiling walang malay ang anak ko. Hindi ko napigilan ng mapaiyak sa matinding takot at pagkawala ng pag-asa. Nakikita ko ang kabaliwan sa mga mata ni Mama na para talaga niyang magagawang saksakin ang musmos na bata sa bisig niya. Mama, gusto kong muling lumapit subalit sa paraan ng pagtalim ng mga mata na titig niya ay pusa na rin ako napatigil. Huwag kang gagawa ng ingay, Audrey. Naiintindihan mo? Pambabanta niyang anas na ilang beses kong ikinatango. Ilabas mo kami rito ng bata sa mansyon nang hindi kami napapansin ng mga gwardiya. Ngayon din! Anong gagawin mo? Saan mo dadalhin ang anak ko? Nanginginig at utal-utal ko siyang tinanong. Huwag maraming tanong. Gawin mo na lang o tutuluyan ko na to ngayon. Total, wala na rin naman silbi pang buhay ko pagkatapos nito. Walang mawawala sa akin, Audrey. Pero sa'yo, meron.